Itinuturing naman ni US President Donald Trump na isang akto ng insureksyon laban sa pamahalaan ang mga ikinasang kilos protesta sa Minnesota kontra sa US Immigration and Customs Enforcement Agency o ICE. Alamin natin ang iba pang balita sa ibayong dagat sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, nagbabala si United States President Donald Trump laban sa nagpapatuloy na kilos protesta sa Minnesota. Yan ay matapos kondanahin na lungsod ang nangyaring dalawang insidente ng pamamaril ng mga opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement o ICE sa dalawang individual noong nakaraang linggo kung saan isang sugatan at isa naman ang nasawi. Ano niya, maituturing raw umano ito na isang akto ng insureksyon laban sa pamahalaan at bigyang katwiran na maaaring pagpapatupad niya na isang emergency law para mag-deploy ng puwersa militar sa nasabing lungsod. Ngunit giit naman ni Democratic Minnesota Governor Tim Walz, patuloy naman ninindigan ng kanilang syudad laban sa karasang dulot ng ICE at muling nanawagan na lisanin na sila ng nasabing ahensya. Samantala sa bahagi naman ng California, isang Poke court shop sa Manhattan ang nilooban ng isang armadong lalaki at tangayin ng mga Pokemon cards sa katumbas ng nasa $300,000 US. Kwento na may-ari na si Courtney Chen, tinutukan para umuno siya ng baril at binantahan ng kanyang buhay, sabay na tinangay iba pang merchandise at isang mobile device na nakadisplay din sa kanilang tindahan. Kasalukuyan naman nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad para makilala at mahuli ang suspect na naturang krimen. Habang ayon naman sa isang licensed global specialist, tinatayang aabot sa $12 billion ang nagiging total revenue ng naturang Poke Store sa isang taon. Sa iba pang balita, hindi bababa sa 10 Palestino ang nasawi sa Gaza matapos sa mga pag-atake ng Israel, kasunod ng naging pahayag ni Donald Trump na nasa ikalawang yugto na ang 20-point peace plan ng Israel at Hamas. Sa ulat ng isang international news agency, 2 bahay umanong binomba ng Israel sa Deir el-Balah kung saan kabilang sa mga nasawi ay isang 16 anyos na binata. Habang iniulat naman ng Israeli military na kabilang naman sa mga nasawi ay ang leader ng Qassam Brigade na si Muhammad al-Hawli. Isang insidente naman na maaari magpakonsidera sa mga opisyal ng Hamas na magdalawang isip sa inaasahang phase 2 ng nasabing peace plan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.